Kumusta mga ka-DC? Alam ko na-miss nyo ako dahil ilang araw akong walang upload. Pasensya na kayo ha, medyo minalat lang ako kaya kailangan ipahinga ang boses. Pero salamat sa inyo, grabe ang comments nyo sa nagdaang kwento. Appear sa mga naiyak din katulad ko. Salamat sa patuloy na pagsuporta. At ngayon, nandito na ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha, para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Nakakatuwa dahil sa nagdaang upload natin, marami pa rin palang nakakakilala kay Ria o Lia ng Akasukin Chacha. Tama kayo, ako nga ang nagdub sa kanya noon. Ngayon, isang gwapo at makulit na anime character na naman ang isasample ko sa inyo. Saksakan ng angas! Ito siya! O, ready ah? Okay class, umpisa na natin ang klase. Pero bago yan, magpapahinga muna ako. Relax lang muna kayo dyan ha! O, kilala nyo rin ba siya? Isa siyang mahusay na guro. I-comment nyo nga kung sino siya. Ngayon naman, simulan na natin ang kwento. Andres, gusto mo bang ilipat muna kita sa may terrace? Kanina ka pa nakatingin sa labas ng bintana. Baka naman nagsasawa ka na sa kakatingin sa parehong tanawin araw-araw. Kahit papano, makakalanghap ka rin ng sariwang hangin doon. Ayos lang ako dito. Ikaw nga ang mas mukhang pagod eh. Kanina ka pa pabalik-balik sa kusina tapos naglinis ka pa ng buong sala. Umupo ka muna at magpahinga. Hindi naman mauubos yung mga gawain na yan eh. Madali lang naman ang gawaing bahay. Sanay na rin ako. Tsaka wala naman akong ibang aasikasuhin kundi ikaw at itong bahay natin. Pasensya ka na talaga, Rosalie ah. Alam kong ilang taon na rin kitang naaabala. Kung hindi dahil sa aksidente na yun, baka hindi mo kailangan gawin lahat ng yan para sa akin araw-araw. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo na yung paghingi ng tawad. Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Tapos na yon. Ang importante, buhay ka pa rin. 5 taon ang kasal sina Andres at Rosalie. Nung una, halos perpekto ang buhay nilang mag-asawa. May maayos na negosyo ang pamilya ni Andres at hindi sila nagkukulang sa pera. Ngunit 2 taon matapos silang ikasal, naaksidente si Andres habang pauwi mula sa isang business trip. Nakaligtas siya ngunit tuluyang naparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Mula noon, naka-wheelchair na lamang siya. Sa kabila ng nangyari, hindi nagbago ang pagmamahal ni Andres sa asawa. Subalit habang lumilipas ang mga taon, may mga bagay na unti-unting nagbabago kay Rosalie. Naalala mo pa ba yung plano natin noon? Yung gusto nating maglibot sa buong bansa kapag medyo maluwag ng schedule ko sa negosyo? Oo naman, halos buwan-buwan mo nga binabanggit yan noon eh. Nakakainis isipin na hanggang plano na lang. Ang dami pa sana nating gustong gawin. Ganun talaga minsan. Hindi lahat ng plano natutupad. Pero kung gusto mo pa rin, pwede naman tayong bumiyahe. Hindi naman ibig sabihin na naka-wheelchair ako, hindi na pwede. Hindi ganun kadali yun, Andres. Kailangan pang pagplanuhan lahat. Hindi tulad dati. Napapansin ko minsan parang hindi ka na masyado masaya dito, Rosalie. Ay, hindi naman sa ganun. Pagod lang siguro ko. Rosalie, kilala kita. Kapag may problema ka, sinasarili mo lagi. Hindi agad sumagot si Rosalie. Sa totoo lang, matagal na siyang may mga bagay na hindi masabi sa asawa. Mahal pa rin niya si Andres bilang taong naging bahagi ng buhay niya, ngunit hindi na tulad ng dati ang nararamdaman niya. Habang tumatagal, mas nararamdaman niyang para na siyang tagapag-alaga kaysa asawa. Hindi niya yun masabi kahit kanino maliban sa iisang tao, ang kanyang matalik na kaibigan na si Luna. Simula pagkabata, magkasama na sila at halos wala silang lihim sa isa't isa. Isang araw, Mukhang wala ka sa mood ah. Kanina ko pa napapansin habang umiinom tayo ng kape. Napapagod lang siguro ako. Hindi ako naniniwala. Simula pa nung nakaraan, parang may bumabagabag sa'yo. Wala naman. Ay, basta,
Rosalie, 32 years na kitang kilala. Kapag ganyan ang mukha mo, siguradong may problema. Luna, alam mo, minsan naiisip ko lang kung ganito na ba talaga ako habang buhay. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Parang umiikot na lang kasi ang buhay ko sa bahay, gamot, check-up at pag-aalaga. Magkasundo sina Luna at Rosalie kahit magkaiba ang ugali nila. Kung si Rosalie madalas magkimkim ng nararamdaman, si Luna naman diretsahan magsalita. Kaya hindi na nagtataka si Luna nang marinig ang mga hinaing ng kaibigan. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na naglabas ng sama ng loob si Rosalie. Subalit ngayon, iba ang dating ng mga salita nito. Parang may matagal ng pagkadismaya na unti-unting naiipon sa loob niya. Samantala, walang kaalam-alam si Andres sa mga iniisip ng asawa habang patuloy itong naniniwalang maayos pa rin ang kanilang pagsasama. Naiintindihan ko na nahihirapan ka, pero huwag mo namang isipin na pabigat si Andres, Rosalie. Kawawa naman ang asawa mo, no? Hindi ko sinasabing pabigat siya, ano ka ba? Pero parang dun papunta ang sinasabi mo eh. Pagod ka na kakaalaga sa kanya. Hindi mo kasi nararanasan ang buhay ko araw-araw. Oo nga, pero di ba hindi rin niya ginusto ang nangyari sa kanya? Alam ko naman yon. Oh, yan naman pala eh. Kaya mag-ingat ka sa mga naiisip mo. Baka kung saan kadali ng frustration mo na yan, ha? Hindi naman ako masamang tao, Luna. Oo nga, pero hindi rin nagsisimula ang pagkakamali sa pagiging masamang tao. Pag-uwi ni Rosalie ng araw na yun, nadatnan niyang may ibang tao sa sala kasama ni Andres. Isang lalaking nasa 30 yata ang edad na nakangiti habang may hawak na ilang dokumento. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at magalang nang umiti. Hindi alam ni Rosalie na ang simpleng araw na yon ang magsisilbing simula ng malaking pagbabago sa buhay niya. Oh, buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakit? May bisita pala tayo. Siya yung bagong therapist na nirekomenda ng doktor ko. Magandang hapon po. Joseph po. Ganun ba? Pasensya na, hindi ko alam na may schedule pala ngayon. Ayos lang po. Kararating ko lang din naman. Mukhang maayos naman siya kausap. Kanina pa kami nagkukwentuhan eh. Talaga? Mahilig po kasi magkwento ang asawa niyo. Sa unang tingin pa lamang, napansin na ni Joseph ang laki ng bahay at ang estado ng pamumuhay ng mag-asawa. Hindi man niya ipinapakita, mabilis niyang naisip na malaki ang pera sa pamilyang ito. Samantala, si Rosalie naman, walang espesyal na napansin sa lalaki maliban sa magaan nitong kausap. Sa mga sumunod na minuto, pinag-usapan nilang therapy sessions ni Andres. Subalit habang tumatagal, mas napapadalas ang biro ni Joseph at mas napapadalas din ang ngiti ni Rosalie. Sir Andres, mukhang mas mahigpit pa sa akin ang asawa niyo pagdating sa schedule ah. Ay, totoo yan. Kapag sinabi niyang gamot time talaga. Siyempre, kung pababayaan kita, baka puro negosyo pa rin ang isipin mo. Mukhang maalaga naman talaga kayo sa asawa niyo. Kailangan eh. Wala namang ibang gagawa kundi ako. Maswerte si Sir Andres sa totoo lang. Sinabi mo pa, ilang taon na ako naka-wheelchair pero hindi pa rin ako iniiwan ito. Nako, hindi lahat ng tao kayang gawin yun ah. Minsan, wala rin namang choice. Saglit na natahimik ang tatlo matapos marinig ang huling sinabi ni Rosalie. Ngunit agad din niya yung tinawanan na parang biro lamang. Maya-maya, nagpaalam na si Joseph dahil tapos na ang unang session. Habang palabas ito ng bahay, muli itong lumingon at ngumiti. Sir, sa susunod ulit. Salamat. Ma'am Rosalie, alis na po ako. Sige, salamat. Pagkaalis ni Joseph, hindi na yun gaanong pinag-isipan ni Rosalie. Ngunit hindi niya namalaya na matapos ang mahabang panahon, may taong nakapagpangiti sa kanya nang hindi niya kailangang pilitin ang sarili. At habang pinagmamasdan siya ni Andres mula sa wheelchair nito, may napansin siyang bagay na matagal niya nang hindi nakikita sa mukha ng kanyang asawa.
Nang sumunod na mga araw, Sir Andres, mukhang mas malakas na ang braso nyo kumpara nung unang session natin, no? Malaki ang improvement kahit papano. Tuloy-tuloy lang natin to ha. At huwag mawawala ng pasensya. Buti naman kung may improvement talaga. Kahit konti lang, malaking bagay na yan sa akin. Nakakasawa rin minsan na puro upo at higa ang ginagawa ko araw-araw eh. Normal lang yan. Pero sa dami ng pasyenteng nakita ko, mas mahirap ang sumuko agad. Kayo kasi kahit nahihirapan, lumalaban pa rin. Yan ang isang bagay na hindi nawawala sa asawa ko. Matigas talaga ang ulo niya kahit noon pa. Aba, parang insulto yata yan imbes na papuri ah. Hindi po ah. Sa totoo lang, hanga nga ako sa inyong pareho eh. Hindi biro ang sitwasyon nyo pero kinakaya nyo pa rin. Naging regular na ang pagpunta ni Joseph sa bahay ni na Andres at Rosalie. Nung una, therapy sessions lamang ang pakay niya. Ngunit habang tumatagal, mas humahaba ang oras na ginugugol niya roon. Madalas nakikipagkwentuhan muna siya bago umalis. Dahil magaan ang kanyang pakikitungo, mabilis din siyang nakasanayan ni Andres. Samantala, si Rosalie naman, hindi na malayang mas komportable na siyang kausap ang therapist kumpara noong una nilang pagkikita. Ma'am Rosalie, kayo ba talaga nag-aasikaso ng lahat dito sa bahay? Oo naman, may mga katulong pero hindi naman nila kayang gawin lahat. Ako pa rin ang tumitingin sa karamihang bagay. Grabe rin pala. Hindi biro yung ganyang kasipagan nyo. Sanay na rin ako eh. Saka mas gusto ko na may ginagawa ako. Pero nakakapagod pa rin siguro. Lalo na't kayo rin ang nag-aalaga kay Sir Andres. Minsan oo, minsan hindi ko na nga alam kung asawa pa ba ako o caregiver na lang. Pasensya na pero parang ang bigat nun. Hindi ko naman pwedeng sabihin yan basta-basta sa iba. Pero minsan kailangan ko rin may mapagsabihan. Matagal na niyang kinikimkim ang mga bagay na yon. Kahit kay Luna, hindi niya sinasabi ang lahat. Subalit kay Joseph, parang mas madali siyang magkwento. Siguro dahil hindi siya nito hinuhusgahan. O baka dahil bago lamang ito sa buhay niya at walang alam sa mga panahong masaya pa silang mag-asawa. Habang tumatagal ang usapan nila, mas napapadalas na ang mga ngiti ni Rosalie. Ano bang meron sa'yo at parang ibang aura mo nitong mga nakaraang linggo? Ano na naman bang aura yan? Huwag mo akong lokohin. Bakit parang nagiging blooming ka yata? Sus, dami mo namang napapansin. Hindi ako nagbibiro ah. Kanina ka pa nakangiti habang nagkakapi tayo, no? Masama bang gumaan naman ang pakiramdam ko? Kahit minsan lang? Hindi, pero gusto ko lang malaman kung bakit. Wala nga. Sigurado ka bang wala kang gustong ikwento tungkol dun sa therapist? Ha? Anong therapist? Ayan na. Kita mo? Namula ka agad. Kala mo hindi ko alam ah. Napailing si Rosalie at agad na umiwas ng tingin. Subalit bilang matalik niyang kaibigan, hindi nakaligtas kay Luna ang simpleng reaksyon na yon. Hindi man umamin si Rosalie, nagsisimula ng magkaroon ng kutob si Luna na may pangyayari na hindi dapat. At dahil kilala niya ang kaibigan, alam niyang mas delikado kapag hinayaan itong lumalim ang bagay na pilit nitong itinatanggi. Rosalie, mag-ingat ka ha. Ano bang sinasabi mo? Wala naman, pero baka kasi may mabuo kang damdamin na hindi dapat. Luna naman. Kasal ka. Yun lang ang gusto kong ipaalala sa'yo bilang kaibigan mo. Hindi ako gumagawa ng masama. Sana nga, Rosalie. Concern lang naman ako sa'yo. Pagkalipas ng ilang araw, muling dumating si Joseph para sa therapy session. Katulad ng dati, naging maayos ang takbo ng kanilang pag-uusap. Ngunit habang mas tumatagal ang therapist sa bahay, mas nagiging natural ang presensya nito sa buhay ni na Andres at Rosalie. Minsan, sabay pa silang nagtatawanan habang nakikinig si Andres. Subalit may mga pagkakataong hindi maiwasang mapansin ng lalaki ang kakaibang sigla ng asawa kapag si Joseph ang kausap. Mukhang nagkakasundo na talaga kayo ah. Sino? Ikaw at si Joseph.
Naku sir, baka naman nagsiselos kayo. Hindi naman. Natutuwa nga ako eh. Nako, baka kung ano-ano nang iniisip mo ha. Hindi ko naman sinasabing masama. At least, hindi na boring dito sa bahay. 'Di ba? Nagtatawanan pa silang tatlo ngunit ng gabing yon, hindi mawala sa isip ni Andres ang sarili niyang sinabi. Hindi niya maintindihan kung bakit may kung anong kirot na dumaan sa kanya habang pinanonood ang asawa at therapist na magkausap. Hindi naman siya naghihinala. Subalit may bahagi sa kanyang natatakot na baka lalo pang lumayo ang loob ni Rosalie sa kanya habang tumatagal. Kinabukasan, maagang natapos ang session nila. Habang nagpapahinga si Andres sa kanyang kwarto, naiwan sa sala sina Rosalie at Joseph. May inaabot si Rosalie sa mataas na kabinet ng bahagyang madulas ang hawak niyang kahon. Teka, ako na. Ayos lang, kaya ko naman. Baka mahulog pa yan. Konti na lang. Oo, ingat! Mabilis na inabot ni Joseph ang kahon kasabay ng pag-abot ni Rosalie. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at pareho silang natigilan. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ah, s- salamat. Walang anuman. Pwede mo nang bitiwan ang kamay ko. Oo nga pala. Ngunit bago pa man tuluyang umurong ang kanilang mga kamay, kapwa nila naramdaman ang kakaibang tensyon na hindi nila maramdaman noon. Walang umamin at walang nagsalita tungkol dito. Subalit pareho nilang alam na may nabago sa pagitan nila. At habang nasa loob ng kanyang silid si Andres, walang kaalam-alamang lalaki na unti-unti nang nabubuo ang damdam... Walang kaalam-alamang lalaki na unti-unti nang nabubuo ang damdaming maaaring sumira sa buhay nilang mag-asawa. Lumipas ang ilang linggo. Ma'am Rosalie, mukhang maganda yata ang gising mo ngayon ah. Kanina pa kita nakikitang nakangiti mag-isa habang nagtitimpla ng kape. Nako, hindi naman. Simula pagpasok ko dito, iba na agad ang mood mo eh. Ikaw talaga. Lahat na lang napapansin mo. Ay, mahirap ka kasing hindi mapansin. Lalo na kapag dati lagi kang mukhang pagod tapos ngayon parang mas magaan na ang pakiramdam mo. Siguro nasanay lang ako sa sitwasyon namin. Wala naman sigurong masama kung maging masaya rin ako paminsan-minsan. 'Di ba? Lalo pang naging malapit sina Rosalie at Joseph. Kung dati, tungkol lamang sa therapy sessions ni Andres ang pinag-uusapan nila, ngayon pati mga personal nilang buhay na ibabahagi na nila sa isa't isa. Madalas, tumatagal ang usapan nila kahit tapos na ang therapy. Habang si Andres nagpapahinga sa kanyang silid, naiiwan naman sa sala sina Rosalie at Joseph. Hindi man nila aminin ngunit pareho nilang inaabangan ang mga pagkakataong yun. Alam mo, minsan naiisip ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo nitong mga nakaraang araw. Hmm, hindi naman siguro ganun kahirap. Ano sa tingin mo? Hindi, 5 taon ka nang nag-aalaga ng asawa mo. Araw-araw mong inuuna ang pangangailangan niya kaysa sarili mo. Asawa ko siya eh. Natural lang naman yon. Oo, pero sino naman ang nag-aalaga sa'yo? Ay, hindi ko na iniisip yan. Yun nga ang problema eh. Parang nakalimutan mo ng isip. Joseph, Totoo naman. Minsan, kailangan mo ring isipin kung masaya ka pa ba. Hindi agad nakasagot si Rosalie. Matagal na niyang iniiwasan ang tanong na yun. Ngunit habang tumatagal, mas madalas niya yung marinig mula kay Joseph. At sa bawat pagkakataon, mas lalo siyang napapaisip. Samantala, walang kaalam-alam si Andres sa mga usapang nagaganap kapag hindi siya kasama. Sa isip nito, masaya lamang siyang may taong nakakatulong sa kanya at nagpapagaan ng loob ng kanyang asawa. Kinabukasan, muling nagkita sina Rosalie at Luna sa isang cafe. mukhang hindi na talaga ako nagkakamali ah. Ano na naman bang iniisip mo? Yung therapist. Luna naman eh. Rosalie, seryoso ko.
Tuwing nababanggit kong pangalan niya, iba ang ngiti mo. Wala kang ebidensya, no? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Kaibigan kita mula pagkabata at kilalang kilala kita. Tss, masyado ka lang nag-iisip. At ikaw naman, mukhang masyado mo nang na-e-enjoy ang atensyon na binibigay niya. Wala nga yun. Kaibigan ko lang siya. Sana nga hanggang dun lang talaga. Sa ganyang mga aura mo? Nako, lagi ka nakangiti na parang inspired. Ano pa bang iisipin ko? Naalala ko tuloy ang mga galawan mo na nagkagusto din sa'yo ang crush mo noong high school pa lang tayo. Bagamat pilit itinatanggi ni Rosalie, alam niyang may punto si Luna. Sa mga nakaraang buwan, mas nagiging mahalaga kay Joseph ang opinyon niya kaysa opinyon ng ibang tao. Kapag may magandang nangyayari sa araw niya, ito agad ang gusto niyang makausap. Kapag may sama siya ng loob, ito rin ang una niyang naiisip. At kahit hindi niya aminin, nagsisimula na siyang umasa sa presensya nito. Nang sumunod na araw, maagang natapos ang therapy session. Nagpaalam si Andres na magpapahinga muna sa kanyang kwarto dahil napagod siya sa mga exercises. Matutulog muna ako saglit Medyo napagod yata ako ngayon. Sige, tawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Magpahinga muna kayo, sir. Salamat ulit, Joseph. Ako na ang bahala dito. Buti na lang talaga. Nandiyan ka para tumulong. Walang anuman po. Pagpasok ni Andres sa silid, naiwan na naman sina Rosalie at Joseph sa sala. Nung una, tahimik lamang silang dalawa. Ngunit habang lumilipas sa mga segundo, tila may kung anong hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Alam mo, minsan naiinggit ako kay Andres Ha? Bakit naman? Kasi nasa kanyang isang babaeng katulad mo. Joseph, Totoo naman Mabait ka, masipag ka, at kahit ang dami mong sakripisyo, nandiyan ka pa rin. hindi mo dapat sinasabi yan. Ano ka ba? May asawa akong tao at therapist ka niya. Alam ko, pero hindi naman ibig sabihin nun na bawal kong sabihin ang totoo. Hindi na agad nakasagot si Rosalie. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang mali ang direksyong tinatahak ng usapan nila, ngunit hindi niya magawang putulin yon. Matapos ang mahabang panahon, may taong nagparamdam sa kanya na babae pa rin siya at hindi lamang tagapag-alaga. Kinagabihan, hindi mapakali si Rosalie sa kanyang silid. Katabi niya si Andres na mahimbing nang natutulog, ngunit si Joseph ang laman ng isip niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga sinabi nito. At habang sinusubukan niyang itaboy ang mga yon, mas lalo lamang silang bumabalik. Lumipas pa ang ilang araw. Rosalie, pwede ba kitang makausap? Oh, bakit parang seryoso ka? May gusto lang ako sabihin. Bakit ba? Ano yun? Matagal ko nang sinusubukang pigilan Pero hindi ko na kaya, Rosalie. Joseph? Gusto kita. Joseph, tumigil ka nga. Hindi ako nagbibiro, Rosalie. Seryoso ko. Gusto talaga kita. Pero, mali ito. Alam kong mali. Pero wala akong magawa Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Pero asawa ko si Andres. Kaya dapat tigilan na natin to. Hindi pwedeng ganito. Kung kaya mo. Kaya mo bang pigilan ang nararamdaman mo, Rosalie? Kasi alam kong pareho lang tayo ng nararamdaman. Sige nga, sabihin mo sa mata ko na wala kang nararamdaman para sa akin. At aalis ako. Joseph, Tignan mo ko at sabihin mo wala, Rosalie. hindi ko alam. O di ba? May bahagi na rin sa'yo na naguguluhan. Kaya alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Hindi na nagawang umiwas ni Rosalie. Sa loob lang ng ilang buwan, unti-unting binuo ni Joseph ang puwang na matagal nang nararamdaman niya sa kanyang buhay. At sa sandaling yon, tuluyan na siyang bumigay.
Mabilis siyang hinalikan ni Joseph. Hindi agad siya nakaiwas at hindi rin agad umatras. Sa loob ng bahay na pag-aari ng kanyang asawa, tuluyan nilang nilampasan ang hangganang matagal na nilang nilalapitan. Kinabukasan, agad niyang hinanap si Luna. Oh, ano nangyari? Bakit parang umiiyak ka? May nagawa akong mali, Luna. Rosalie, anong ginawa mo? Si, si Joseph. Ano? Huwag mong sabihin. Oo, nagawa ko, Luna. Diyos ko, Rosalie. Hindi ko alam kung paano nangyari. Anong hindi? Alam mo kung paano nangyari. Pero hinayaan mo dahil yun ang gusto mo. Luna, may asawa ka, Rosalie. Di ba sinabihan na kita noon? Ngayon, anong gagawin mo kay Andres? Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Luna. Rosalie, habang maaga pa, itigil mo na yan. Kawawa naman si Andres. Disabled na nga yung tao. Nagawa mo pang gawin yan sa kanya. Hindi ko na yata kaya, Luna. Hindi na muling nagsalita si Luna. Hindi na muling nagsalita si Luna. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na kusang naglalakad papunta sa kapahamakan na alam nitong mali. At habang lalong lumalalim ang lihim na relasyon ni na Rosalie at Joseph, may panibagong ideya ng unti-unting nabubuo sa isip ng lalaki. At isang ideya yon na maaaring tuluyang sumira sa buhay ni Andres. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo. Rosalie, ilang linggo na rin tayong ganito pero hanggang ngayon parang natatakot ka pa rin tanggapin kung ano talaga ang nararamdaman mo. Hindi ka naman magiging masaya kung puro konsensyang paiiralin mo habang buhay eh. Paano ba naman kasi ako hindi matatakot? Asawa ko si Andres at wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Minsan nga naiisip ko na sobrang sama kong tao para gawin to sa kanya. Masama ba talagang isipin ang sarili mong kaligayahan? Ilang taon mo nang inuuna ang ibang tao. Kailan mo naman uunahin ang sarili mo? Hindi ganun kasimple yun, Joseph. Kasal kami at may responsibilidad ako sa kanya. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng basta talikuran ng asawa ko. Pero sa tingin mo ba, masaya ka pa? Kasi sa nakikita ko, matagal ka nang nakakulong sa buhay na hindi mo naman pinili para sa sarili mo eh. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang lihim na relasyon ni na Rosalie at Joseph. Kapag wala sa sala si Andres o nagpapahinga sa kanyang silid, naghahanap sila ng pagkakataon na masolo ang isa't isa. Sa una, puro usapan lamang. Ngunit kalaunan, tuluyan na nilang nilabag ang tiwalang binigay ni Andres sa kanilang dalawa. Habang lumalalim ang kanilang pagtataksil, mas lalo namang naging kampante si Andres kay Joseph dahil pakiramdam niya may kaibigan siyang tumutulong sa kanya sa mahirap niyang kalagayan. Joseph, salamat talaga sa pagtsatsaga mo sa akin ha. Alam kong hindi madaling trabahong paulit-ulit na pag-aalaga sa isang taong katulad ko. Nako sir, huwag niyo pong isipin yan. Trabaho ko naman to eh. At gusto ko rin kayong tulungan hanggat kaya ko. Hindi lang naman trabaho ang nakikita ko sa iyo eh. Pakiramdam ko nga minsan para na kitang kaibigan. Maraming salamat po. Malaking bagay ang tiwala niyo sa akin, sir. At salamat din dahil napapangiti mo si Rosalie. Matagal ko na siyang hindi nakikita masigla tulad nitong mga nakaraang buwan. Mabuti naman po kung ganun ang napapansin niyo. Sana tuloy-tuloy na. Gusto ko rin siyang makita masaya eh. Walang ideya si Andres na ang taong pinasasalamatan niya, siya ring dahilan ng unti-unting pagkawasak ng kanyang pamilya. Samantala, habang lumalalim ang relasyon ni na Rosalie at Joseph, mas naging malinaw rin ang tunay na ugali ng therapist. Hindi lamang siya kontento sa lihim nilang relasyon. May mas malaki na siyang gustong makuha. Kinabukasan, muli silang nagkita nang sila lamang dalawa ang nasa sala. Hindi ka ba napapagod sa ganitong setup? Yung kailangan natin magtago at magkunwari araw-araw na parang wala nangyayari sa atin? Siyempre napapagod. Pero ano bang gusto mong gawin ko? Hindi naman pwedeng basta ko nalang iwan si Andres.
Hindi ko sinasabing iwan mo siya. Ang sinasabi ko, minsan may mga problema na kusang nawawala kapag may taong handang gumawa ng paraan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala naman, naisip ko lang na kung hindi sana siya hadlang, mas madali sana ang lahat para sa atin. Joseph, ayoko ng ganyang usapan. Hindi naman kita pinipilit eh. Nag-iisip lang ako ng posibilidad para sa hinaharap natin. Nakakatakot yung mga sinasabi mo. Mas nakakatakot para sa akin ang habang buhay tayo nagtatago. Nagsimula roon ang mga salitang paulit-ulit na ibinubulong ni Joseph kay Rosalie. Hindi niya agad direktang sinabi ang tunay niyang balak. Dahan-dahan niya munang pinasok ang isip ng babae. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinaparamdam na imposible silang maging masaya hanggat buhay si Andres. At dahil tuluyan ang nahulog si Rosalie sa kanya, unti-unti ring humihina ang kanyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Lumipas pa ang ilang linggo. May alam akong halaman na ginagamit noon sa probinsya namin. Hindi siya laso na agad pumapatay, pero nakakapagpahina ng katawan kapag tuloy-tuloy ang paggamit. Joseph, ano bang usapan ito? Wala, naisip ko lang dahil naalala ko yung mga kwento ng matatanda sa amin eh. Hindi ako komportable sa ganitong usapan. Rosalie, tignan mo naman ang sitwasyon natin. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo maghihintay? Tumigil ka nga. Hindi ba't gusto mo rin magkaroon ng masayang buhay? Hindi ba't gusto mo maging malaya sa lahat ng ito? Joseph, Hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, minsan may mga pagkakataong isang desisyon lang ang pagitan ng paghihirap at kalayaan. Pagkatapos ng usapang yon, ilang gabi ring hindi nakatulog ng maayos si Rosalie. Pilit niyang nilalabanan ang mga salitang itinanim ni Joseph sa kanyang isip. Subalit habang tumatagal, mas lumalakas ang impluwensya ng lalaking minahal niya. Hanggang sa dumating ang araw na ibinigay ni Joseph ang pinatuyong halamang matagal na nitong binabanggit. ito ba yung sinasabi mo? Oo, konting-konti lang ang ilalagay mo ha. Hindi agad mapapansin yan. Pero, natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman agad mangyayari ang epekto eh. Unti-unti lang siyang manghihina. Hindi ko alam kung kaya ko ito, Joseph. Para sa atin to, Rosalie. Para sa kinabukasan natin. At tandaan mo, hindi habang buhay, may pagkakataon tayo. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nanaigang damdamin ni Rosalie para kay Joseph. Mula noon, nagsimula niyang ihalo ang halamang ibinigay nito sa iniinom ni Andres. Nung una, wala siyang napansing pagbabago. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng manghina ang kanyang asawa. Madalas na itong mapagod at mawala ng gana sa pagkain. Kalaunan, dumalas ang pagkahilo at pagsakit ng katawan nito. Ewan ko ba, parang iba ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw eh. Kahit simpleng bagay lang, mabilis ako mapagod. Baka dahil lang sa panahon. Gusto mo bang magpatingin ulit tayo sa doktor? Siguro nga, hindi naman ako ganito dati kahit naka-wheelchair ako eh. O sige, magpa-schedule tayo bukas. Pasensya ka na ha. Sobrang nahihirapan ka na sa pag-aalaga sa akin. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, gumaling ka. Paulit-ulit na nagpunta si Andres sa iba't ibang doktor ngunit walang malinaw na dahilan ng makita sa kanyang kondisyon. Habang lumalala ang kanyang karamdaman, nagsimula rin siyang makaranas ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Madalas siyang magising sa madaling araw dahil sa mga bulong na tila may kung sinong nagsasalita malapit sa kanyang tenga. Minsan naman, may mga aninong mabilis na nawawala kapag sinusubukan niyang tignan ng mabuti. Rosalie, may gusto sana ako itanong sa'yo. Naririnig mo rin ba minsan yung parang may bumubulong sa bahay natin kapag madaling araw? Ano? Wala naman ako naririnig. Baka nananaginip ka lang. Akala ko rin nung una eh.
Pero paulit-ulit na kasi. Minsan parang may gustong sabihin sa akin. Napaparami lang sigurong iniisip mo kaya ganyan. Siguro nga. Pero may pakiramdam akong may gusto silang ipaalala sa akin. Magpahinga ka na lang muna. Baka mawala rin yan. Huwag mo nang isipin yun at baka guni-guni mo lang. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang kondisyon ni Andres. At sa loob lamang ng isang linggo, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ng mabilis na paghina ng kanyang kalagayan at wala ring maibigay na malinaw na paliwanag ang mga doktor sa nangyari. Bago siya namatay, madalas siyang magsalita ng mga salitang hindi maintindihan ng mga tao sa paligid niya at para bang may kausap na hindi nakikita ng iba. Matapos ang burol at libing, naiwan si Rosalie sa malaking bahay na dati nilang pinagsamahan bilang mag-asawa. Sa harap ng ibang tao, mukha siyang nasasaktan sa pagkawala ng asawang si Andres. Ngunit may mga bagay na hindi alam ng karamihan. Hanggang ngayon parang hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Minsan paggising ko sa umaga, pakiramdam ko naririnig ko pa rin ang boses ni Andres mula sa kwarto na parang walang nagbago. Hindi naman agad nawawala ang mga alaala, no? Lalo na kung ilang taon mo nakasama ang isang tao sa isang bahay. Kahit sino sigurong mawala ng asawa, mahihirapang mag-adjust. Pero yon ay kung isa kang mabuting asawa. Ano ba, Luna? Baka may makarinig sa'yo. Ang dami ko rin iniisip araw-araw. Kapag mag-isa ako, bumabalik lahat ng alaala namin. At minsan hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na araw. Oo na, huwag mong pilitin ang sarili mo na maging okay agad, Rosalie. Hindi karerang paghilom. Pero sana, siguraduhin mo rin na tama na ang mga desisyong ginagawa mo habang emosyonal ka pa. Alam ko naman ang ginagawa ko, Luna. Hindi naman ako bata para hindi maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Sa harap ng ibang tao, maingat si Rosalie. Kapag may dumadalaw sa bahay, pinapakita niyang nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang pagkawala ni Andres. Marami ang naawa sa kanya dahil nakita ng lahat kung paano niya inalagaan ang asawa sa loob ng maraming taon. Subalit habang iniisip ng mga taong nagluluksa pa rin siya, patuloy namang lumalalim ang relasyon nila ni Joseph. Mas madalas na silang magkita sa labas at mas kampante na rin silang magkasama kaysa noong buhay pa si Andres. Hindi mo kailangan magpanggap sa akin. Nakikita ko naman na kahit malungkot ka, may bahagi sa iyo na gusto nang magsimula ulit at magpatuloy. Hindi ko naman maitatanggi na gusto ko ring sumaya ulit. Nakakapagod din ang puro lungkot at puro pagdadalamhati araw-araw. Wala namang masama dun eh. Hindi ibig sabihin na masama ka ng tao kapag gusto mo magkaroon ng panibagong simula pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, di ba? Pero alam mo naman kung gaano kadaling manghusga ang mga tao. Konting makita lang nila tayo magkasama, kung ano-ano agad ang sasabihin nila. Hayaan mo sila. Hindi naman silang nabubuhay sa sitwasyon mo. Hindi rin sila nagtiis sa mga bagay na pinagtiisan mo sa loob ng maraming taon. Minsan gusto ko rin paniwalaan yan para hindi na ako ma-stress sa mga iniisip ng ibang tao. May mga pagkakataong kumakain sila sa labas o kaya ay nagtatagal sa iisang lugar ng silang dalawa lamang. Dahil dito, may mga taong nakakakita sa kanilang magkasama. Kapag may nagtatanong, sinasabi lamang ni Rosalie na naging kaibigan niya si Joseph noong therapist pa ito ni Andres. Subalit habang lumalalim ang relasyon nila, may ibang bagay namang nagsisimulang lumabas sa ugali ng lalaki. May inasikaso ka na ba tungkol sa negosyo ni Andres? Sigurado akong marami ng dokumentong naghihintay ng pirma at desisyon mula sa'yo. Hindi pa nga masyado eh. Ang dami pang kailangang ayusin at hindi ko rin gustong madaliin ang lahat ng bagay. Naiintindihan ko naman pero malaking responsibilidad ang iniwan niya. Sayang kung matatagalan bago mo mahawakan ng maayos ang lahat ng ari-arian niya. Hindi naman mawawala ang mga yan. Mas gusto ko munang isa-isahin kesa magkamali dahil nagmamadali ako.
Sa bagay, pero kapag naayos mo na ang lahat, mas magiging madali na rin para sa future mo at sa mga plano mo sa buhay. Aayusin ko rin yan. Hindi ko lang talaga priority sa ngayon. Hindi napansin ni Rosalie na mas madalas nang napupunta sa pera, negosyo at mga ari-arian ang usapan nila ni Joseph. Sa isip niya, normal lang naman yun dahil gusto nitong tumulong. Subalit hindi ganoon ang tingin ni Luna. Habang tumatagal, mas nagiging duda siya sa tunay na motibo ng lalaki. Hanggang sa nagkausap sila ni Luna. Rosalie, sasabihin ko ito bilang kaibigan mo ha, at sana wag mo agad masamain. Napapansin ko kasi na parang mas interesado si Joseph sa mga naiwan ni Andres kesa sa nararamdaman mo. Masyado ka naman naghahanap ng mali sa tao. Concern lang siya kaya nagtatanong siya tungkol sa mga bagay na dapat kong asikasuhin. Concern ba talaga? Kasi halos lahat ng kwento mo sa akin itong mga nakaraan tungkol sa negosyo, pera o mga papeles na paulit-ulit yung binabanggit. Natural lang naman na mapag-usapan ng mga yan. Malaki ang naiwan ni Andres eh. At kailangan ko ring ayusin ang lahat balang araw. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Ang sinasabi ko lang, sana hindi ka bulag sa mga bagay na dapat mo nakikita habang maaga pa. Nag-aalala ka lang pero kilala ko si Joseph. Hindi niya ako sasaktan at hindi niya ako gagamitin para sa pera. Samantala sa isang malayong probinsya, hindi mapalagay si Aling Nena. Ang tiyahing nagpalaki kay Andres matapos mawalan ito ng mga magulang noong bata pa. Para na rin niya itong sariling anak kaya hindi mawala sa isip niya ang biglaang paghina at pagkamatay nito. Lalo pa siyang nagduda nang makarating sa kanya ang mga balita tungkol kay Rosalie at sa dating therapist ni Andres. Habang mas pinag-iisipan niya ang lahat, mas lumalakas ang kutob niyang may katotohanang nakatago sa likod ng pagkamatay ng kanyang pamangkin. Samantala, Rosalie, kailangan mo na talagang simulan ng pag-aayos sa mga naiwan ni Andres. Sayang kung nakatenga lang ang mga negosyo at mga papeles na dapat inaasikaso. Ay, inaayos ko naman paunti-unti. Hindi ko lang minamadali dahil napakarami nilang lahat. Minsan nga hindi ko alam kung saan magsisimula sa dami ng dokumentong iniwan niya. Pero habang tumatagal, mas lalo lang hahaba ang trabaho mo. Kung maaga mong maayos ang mga yun, mas mabilis mo ring makokontrol ang lahat ng dapat mong hawakan. Bakit ba parang mas excited ka pa kaysa sa akin pagdating sa mga negosyo at ari-arian? Kanina pa puro tungkol dun ang sinasabi mo. Natural lang naman. Nag-aalala ako para sa future mo eh. Ayoko may mga taong sasamantalain ka habang nag-a-adjust ka pa sa lahat na nangyari. Mas naging madalas ang pag-uusap ni na Rosalie at Joseph tungkol sa mga ari-ariang naiwan ni Andres. Nung una, hindi yun gaanong pinapansin ni Rosalie dahil iniisip niyang gusto lamang siyang tulungan ng lalaki. Subalit habang tumatagal, halos bawat pagkikita nila napupunta sa negosyo, mana at mga dokumentong dapat niyang asikasuhin. Sa kabilang banda, mas naging kampante rin silang makita ng magkasama sa iba't ibang lugar. Hanggang sa muli na naman yung pinuna ni Luna. Rosalie, huwag kang magagalit ha, pero may gusto na naman akong sabihin bilang kaibigan mo. Sana pakinggan mo muna bago ka sumimangot dyan. Tss, alam ko na agad ang sasabihin mo. Tungkol na naman to kay Joseph at sigurado akong may napansin ka na naman. Hindi lang basta napansin. Halos lahat ng kwento mo nito mga nakaraang araw tungkol sa pera, negosyo at mga papeles na paulit-ulit niyang tinatanong sa'yo. Napag-usapan na natin to noon, di ba? May kakaiba talaga sa motibo ng lalaking yan. Ano naman, malaki ang naiwan ni Andres at kailangan ko talagang asikasuhin ang mga yon kahit gusto ko o hindi. Oo nga, pero bakit pakiramdam ko mas interesado siya sa mga naiwan kaysa sa nararamdaman mo? Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob talaga ako sa lalaking yon. Luna, ilang beses na kitang sinabihan. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Kaya sana, tigilan mo na ang paghahanap ng mali sa mga ginagawa niya. Hindi na ipinilit ni Luna ang gusto niyang sabihin. Subalit habang pinagmamasdan niya ang kaibigan, lalo siyang nababahala.
Kilala niya si Rosalie at alam niyang kapag tuluyan na itong nahulog sa isang tao, ay hirap na itong makinig sa payo ng iba. Samantala, si Joseph naman, mas lalong naging kumpiyansa habang nakikita niyang sunod-sunod ang pagtitiwala ng babae sa kanya. Alam mo, Rosalie, minsan naiisip ko kung gaano kalaki ang pagbabago ng buhay mo sa loob lamang ng ilang buwan. Ang daming responsibilidad na ikaw na ngayon ang humahawak. Hindi naman ako sanay sa ganito. Madalas nga naiisip ko na mas magaling si Andres sa mga bagay na yan kaysa sa akin. Pero wala na siya. At ikaw na ang kailangan magdesisyon. Kaya dapat masanay ka na rin habang maaga pa. Hindi pwedeng puro emosyon ang pairalin mo. Alam ko naman, hindi lang talaga madali minsan. Nandito naman ako para tulungan ka. Hindi kita pababayaan habang inaayos mo ang lahat ng yan. Salamat. Minsan pakiramdam ko, ikaw na lang ang taong nakakaintindi sa akin. Lumipas pa ang ilang linggo habang patuloy na nagiging kampante sina Rosalie at Joseph. Hindi naman mapalagay si Aling Nena sa probinsya. Hindi mawala sa isip niya ang mabilis na paghina ng katawan ni Andres at ang mga kakaibang bulong nito bago mamatay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nababalisa. Marami pa ring lumalapit sa kanya para humingi ng payo at tulong. Subalit sa kabila ng lahat, si Andres pa rin ang laman ng isip niya. Kinagabihan, matapos ang maghapong pag-aasikaso, maaga siyang natulog. Subalit bago pa sumikat ang araw, nagkaroon siya ng isang panaginip. Tia, Andres, Tia, tulungan mo ako. nasaan ka anak? Niloko nila ako, Tia. Niloko nila ako. Sino? Sino ang tinutukoy mo? Niloko nila ako. Tulungan mo ako. Andres, sabihin mo sa akin kung sino sila. Niloko nila ako. Niloko nila ako. Nagising si Aling Nena na hingal na hingal. Mabilis siyang napaupo sa higaan habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi yun ordinaryong panaginip para sa kanya. Sa tagal niyang namuhay at sa dami ng karanasang pinagdaanan, natutunan na niyang makilala kung alin ang simpleng panaginip at alin ang may mensaheng gustong iparating. Kinabukasan, lalo siyang naging balisa. Paulit-ulit niyang inalala ang mga huling araw ni Andres. Naalala niya mga salitang hindi maintindihan noon ng mga tao sa paligid nito. Naalala rin niya kung gaano ito kapilit na magsalita kahit hirap na ang katawan nito bago tuluyang pumanaw. Hindi normal ang lahat ng ito. May gusto kang sabihin bago ka mawala. Pero walang nakinig sa'yo ng mabuti. Hindi ako naniniwalang nagkataon lang ang lahat. Mula noon, nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga kakilala niya sa syudad sa pamamagitan ng tawag. Habang dumarami ang impormasyong nakukuha niya, mas lalo siyang hindi mapalagay. Ilang araw ang lumipas bago niya nalaman na madalas nang makitang magkasama si Rosalie at ang dating therapist ni Andres. Hindi man siya agad ng husga, lalo namang lumakas ang kutob niyang may itinatagong lihim ang dalawa. Kinagabihan, muli niyang pinagmasdan ang lumang larawan ni Andres na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan, anak. Pero may nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang lahat. At kung may nagtaksil man sa'yo, sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino sila. Matagal siyang nakatingin sa larawan bago dahan-dahang tumayo. Sa wakas, nakapagpasya na siya. Kinabukasan, maaga siyang naghanda para bumiyahe. Matagal na siyang hindi umaalis ng probinsya ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Habang mas iniisip niya ang pagkamatay ni Andres, mas lalo siyang naniniwalang may itinatagong lihim sina Rosalie at Joseph. At kung ano man yun, determinado siyang malaman bago pa tuluyang mahuli ang lahat. Sa kabilang banda, Joseph, ilang buwan mo na akong kinukulit tungkol dito.
At ngayon masasabi kong wala ka ng dahilan para magreklamo. Tapos na ang pagluluksa at wala nang magtataas ng kilay kung dito ka na tumira. Aba, himala at pumayag ka rin ha. Akala ko nga abutin pa tayo ng susunod na taon bago mo ko patitirahin ng tuluyan sa bahay na to eh. Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko lang iwasan ng mga Gusto ko lang iwasan ng mas maraming usapan. Alam mo naman kung gaano kabilis gumawa ng kwento ang mga tao. Hayaan mo sila. Kahit anong gawin natin, may masasabi pa rin naman sila eh. Ang mahalaga, hindi na tayo kailangan magtago at magkita ng palihim kung saan-saan. Sana nga, matapos na rin ang lahat ng bulong-bulungan. Pagod na ako magpaliwanag sa mga tao, no? Sa wakas ay dumating na rin ang babang luksa ni Andres. Dahil dito, mas naging malaya sina Rosalie at Joseph na makita ng magkasama. Hindi na rin nagtagal at napapayag ni Joseph si Rosalie na patirahin siya sa bahay nito. Para kay Rosalie, isa yung bagong simula. Subalit para kay Joseph, pakiramdam niya, mas lalo siyang lumalapit sa bahay na matagal niya nang pinapangarap. Hindi ko may paliwanag pero parang iba ang pakiramdam ko simula ng unang gabi ko rito. Hindi naman sa takot ako pero parang may kakaiba eh. Kakaiba? Baka naninibago ka lang matulog dito. Hindi. Kanina habang nasa kusina ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa may hallway. Paglingon ko naman, wala akong nakita. Joseph, malaki ang bahay na to. Minsan talaga parang may mga tao kahit wala naman. Sanay na ako sa ganyan. Siguro nga, baka napaparami lang ang iniisip ko nitong mga nakaraan. Yun na nga, masyado kang nagpapastress sa sarili mo. Hindi na ipinilit ni Joseph ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang sumunod na gabi, muli siyang nagising ng madaling araw. Hindi dahil sa bangungot kundi dahil may narinig siyang tunog mula sa labas ng silid. Para yung mahinang pag-ikot ng gulong na dahan-dahang gumagalaw sa sahig. Pagbukas niya ng pinto, wala naman siyang nakita. Tahimik ang buong bahay at mahimbing ang tulog ni Rosalie. Rosalie, gising ka muna. May gusto sana akong sabihin sa iyo bago ako tuluyang mabaliw kakaisip dito. Ano ba yan? Madaling araw pa. Bakit parang namumutla ka naman? Narinig ko na naman yung tunog kagabi. Parang may gumugulong na kung ano na nasa labas ng kwarto natin. Baka daga lang yun o pusa. Dami mong naiisip nitong mga nakaraang araw. Rosalie, hindi ganun yung narinig ko. Iba yun eh. Sigurado akong hindi daga o pusa yun. Kung ganon, sige mamaya tignan natin. Pero huwag ka muna magpakain sa takot sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Habang sinusubukan ni Rosalie na gawing simple ang lahat, mas lalo namang hindi mapakali si Joseph. Minsan kapag mag-isa siya sa sala, pakiramdam niyang may nakatayo sa dulo ng hallway. Kapag lilingon siya ng mabuti, wala naman. May mga pagkakataon ding parang may mahinang bulong siyang naririnig ngunit nawawala agad kapag pinakikinggan niya ng mabuti. Kinabukasan, may isang bisitang dumating sa bahay. Mukhang matagal na rin mula nang huli akong nakapunta rito Halos wala nang nagbago sa bahay maliban sa mga taong nakatira. Tita Nena, pasensya na kung hindi ako nakakadalaw sa probinsya. Ang dami kasing nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi ako naparito para magreklamo. May kukunin lang akong ilang gamit ni Andres na gusto kong itabi. Sige lang po, kayo naman ang pamilya niya kaya karapatan niyo rin ang mga yon. Salamat. At isa pa, gusto ko ring malaman kung kumusta ka na. Maayos naman po ako. Unti-unti na ring nakakabangon. Habang nag-uusap sila, lumabas si Joseph mula sa kusina. Agad itong napatingin kay Aling Nena at magalang na bumati. Ngunit hindi nakaligtas sa matanda ang paraan ng pagtingin nito kay Rosalie. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Joseph. Alam ko kung sino ka. Ikaw yung therapist ni Andres noon, tama ba? Opo, nagkataon lang din po na naging malapit kami ni Rosalie sa pagdaan ng panahon. Talaga? Mukhang mabilis sa mga pangyayari kung ganon. Hindi naman po siguro. Marami na ring buwan ang lumipas.
Minsan hindi sa bilis nasusukat ang isang bagay. Minsan, nasa tamang panahon yan sinusukat. Bahagyang nagkatinginan sina Rosalie at Joseph. Ramdam nilang may laman ang bawat salitang binibitiwan ng matanda. Subalit hindi na ito nagsalita patungkol doon. Tahimik na lang nitong kinuha ang ilan sa mga gamit ni Andres at nilagay sa dala nitong bag. Pagkaalis ni Aling Nena sa sala, bahagya itong napahinto sa may hagdan. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Saglit siyang napatingin sa itaas bago muling bumaba ng tingin. Andres, kung may gusto kang ipaalam sa akin, malalaman ko rin yan. Kinagabihan, matapos umalis si Aling Nena, mas naging balisa si Joseph. Habang nasa ibaba si Rosalie at may inaayos na dokumento, naiwan siyang mag-isa sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang minuto, dali-dali siyang bumaba. Rosalie, may nakita ako sa taas at hindi ako nagbibiro sa sasabihin ko sa'yo. Ano na naman ba yan? Kanina ka pa may kung ano na Kanina ka pa Kanina ka pa may kung ano-anong nakikita. May lalaki ako nakita sa may tapat ng dating kwarto ni Andres. Nakatayo lang siya doon at nakatingin sa akin. Joseph, tigilan mo nga ako sa mga kwento mong ganyan. Seryoso ko. Akala ko nga ikaw eh. Pero mas matangkad siya at hindi ko makita na maayos ang mukha. Halika nga, tingnan natin yung sinasabi mo. Magkasama silang umakyat sa ikalawang palapag. Isa-isa nilang sinilip ang mga silid ngunit wala silang nakita. Walang tao at walang bakas ng kahit sino. O ayan, wala naman 'di ba? Sabi ko sa'yo, masyado ka lang nag-iisip. Pero sigurado ako sa nakita ko. Joseph, Bigla silang natigilan. Mula sa dulo ng hallway, may narinig silang mahinang tunog. Parang may mabigat na gulong na dahan-dahang umiikot sa sahig. Napatingin silang dalawa sa madilim na bahagi ng pasilyo. Walang tao ron. Subalit malinaw nilang narinig ang tunog na yon. At sa pagkakataong yon, kahit si Rosalie hindi na alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang narinig. Lumipas ang ilang araw. Joseph, 3 gabi ka nang halos hindi natutulog na maayos. Kanina ka pa paikot-ikot sa sala at para kang may hinihintay na mangyari. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Parang hindi na normal yan eh. Paano naman ako magiging normal kung gabi-gabi may naririnig akong kung ano-anong hindi ko maipaliwanag? Kahit pilitin kong isipin na guni-guni lang, bumabalik pa rin eh. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan pero wala ka namang maipakitang ebidensya. Baka naman napaparami lang talagang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Rosalie, hindi ako bata para hindi malaman ang pagkakaiba ng imahinasyon at totoong nararanasan ko. Kagabi, may narinig na naman akong bulong sa mismong tabi ng tenga ko. At ano na naman ang narinig mo? Huwag mong sabihin si Andres na naman ang iniisip mo dahil patay na yung taong yon. Mula nang marinig nila ang tunog ng tila gumugulong na wheelchair sa itaas, hindi na muling naging komportable si Joseph sa bahay. Halos gabi-gabi siyang nagigising dahil sa kung ano-anong tunog at bulong. Minsan, may nakikita siyang anyo sa dulo ng hallway. Minsan naman, may pakiramdam siyang may nakatayo sa likuran niya kahit wala naman. Sa una pilit niya yung binabaliwala ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang natatakot. Hindi ko lang siya iniisip. Kaninang madaling araw nagising ako dahil may nagsalita malapit sa tenga ko habang nakahiga ako. Joseph, tigilan mo nga ako sa mga kwentong pang-horror na yan. Umaga pa lang sumasakit ng ulo ko sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Malinaw kong narinig ang boses. Mabagal siya magsalita at paulit-ulit ang sinasabi ang parehong salita. At ano naman ang sinasabi ng boses na yan? Sinasabi niyang niloko siya. Tumigil ka nga. Hindi nakakatawa yung biro mo ha. Sa tingin mo ba natutuwa ako sa nangyayari? Ako mismo gusto ko na matapos to, Rosalie. Para na ako mababaliw dahil dito. Habang lalong nababalisa si Joseph, may sarili namang pinagdaraanan si Rosalie. Ilang araw na siyang madaling mapagod. Madalas siyang nilalagnat kahit wala namang sakit. Kapag natutulog siya, paulit-ulit siyang binabangungot.
Minsan kapag gising niya, may mga pasa sa kanyang braso at binti na hindi niya alam kung saan ang galing. Nung una hindi niya yun pinansin subalit habang tumatagal, hindi niya na maitanggi na may mali. Hanggang sa makausap niya si Luna. Rosalie, ano nangyari sa braso mo? Kanina ko pa napapansin na parang may pasa ka na naman. Hindi ko nga alam eh. Paggising ko kahapon meron na nito. Akala ko may natamaan lang ako habang tulog. At yung nasa leeg mo, huwag mo sabihin na hindi mo rin alam kung saan galing yan. Hindi ko talaga alam. Kaya nga ako natatakot minsan eh. Bakit hindi ka magpatingin sa doktor para masiguro mo? Hindi normal niya mga sinasabi mo. Hindi ko na rin alam ang iisipin ko. Pakiramdam ko kasi may kung anong mali sa bahay, Luna. Ha? Anong ibig mo sabihin na may mali? Hindi agad nakasagot si Rosalie. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga bagay na siya mismo hindi niya maintindihan. Subalit habang tumatagal, mas lumalala rin ang tensyon sa pagitan nila ni Joseph. Ang dating lambingan at pananabik na meron sila sa isa't isa, napapalitan na ng pagkairita at sisihan. Hanggang ngayon wala ka pa rin natatapos sa mga papeles. Ilang buwan na ang lumipas pero parang wala pa rin nangyayari. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko naman pwedeng pirmahan lang ng hindi binabasa. Palaging yan ang dahilan mo eh. Kapag may sasabihin ako, lagi ka may palusot. Ako pa ngayon na may kasalanan? Hindi mo ba nakikita ang kondisyon ko nitong mga nakaraan linggo? At ako, sa tingin mo ba maayos ang lagay ko? Halos hindi na ako makatulog sa bahay na to. Kung hindi mo na kaya, edi umalis ka. Baka yun na nga dapat kong gawin. Habang lumalala ang sigalot ng dalawa, tahimik namang nagmamasid si Aling Nena. Hindi pa rin siya lubusang kumbinsido sa mga paliwanag ni Rosalie. Kaya nang magpasya siyang bumalik sa bahay para kunin pa ang ilang gamit ni Andres na hindi niya nakuha nung huling punta niya, hindi na tumanggi ang babae. May naiwan pa kasi akong ilang gamit ng pamangking ko. Kukunin ko na rin habang nandito ako sa syudad. Sige po, nasa dating kwarto pa rin naman ang karamihan sa mga gamit niya. Salamat. Hindi naman ako magtatagal dito. Ayos lang po. Wala namang problema. Mabuti naman kung ganon. Habang nasa itaas si Aling Nena at inaayos ang mga gamit ni Andres, muli namang nagsimula ang pagtatalo ni na Rosalie at Joseph sa ibaba. Sa pagkakataong ito, mas matindi na kaysa dati. Pagod na ako, Rosalie. Simula nung lumipat ako dito, puro problema na lang ang nangyari sa buhay ko. Talaga? Ngayon mo sasabihin yan matapos mong pilitin na kung magsama tayo dito? Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Ano bang inaasahan mo? Na maging perpekto ang buhay natin pagkatapos ng lahat ng ginawa natin? Huwag mong lakasan ang boses mo. Bakit? Natatakot ka bang marinig ng ibang totoo? Rosalie, tumahimik ka. Hindi! Dahil ngayon mo ko iiwan matapos kong gawin lahat ng gusto mo. Sa itaas, natigilan si Aling Nena at dahan-dahan siyang lumapit sa may hagdan habang nakikinig. Walang kinalaman dito nakaraan. Wala? Ikaw ang nagsabi na wala tayong magiging kinabukasan hanggat buhay si Andres. Tumigil ka sabi. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Sinunod ko pati ang halaman na pinainom mo sa kanya araw-araw. Manahimik ka sabi. Ngayon aarti kang wala kang kasalanan? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin yun kay Andres. Biglang namutla si Joseph. Subalit huli na ang lahat. Sa itaas ng hagdan, malinaw na narinig ni Aling Nena ang bawat salitang binitiwan ni Rosalie. Dahan-dahan siyang bumaba habang mahigpit ang pagkakahawak sa dala niyang bag. Kaya pala. Napalingon sina Rosalie at Joseph. Tita Nena, hindi pala ako nagkamali sa kutob ko. Hindi nyo lang niloko ang pamangkin ko. Tita, makinig po muna kayo. Tumahimik ka! Wala na akong gustong marinig mula sa inyong dalawa. Hoy! At ikaw, huwag kang magsalita. Sapat na mga narinig ko para malaman ko kung anong klaseng tao ka. Patawad po, tita. Tita, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Patawarin niyo po ako. Patawad? Yun lang ang masasabi mo matapos niyong traidorin at patayin ang taong nagtiwala sa inyo? Walang nakasagot.
Tahimik na tumingin si Aling Nena sa larawan ni Andres na nakasabit sa dingding bago muling ibinalik ang tingin sa dalawa. Hindi nyo lang niloko ang pamangkin ko. Pinatay nyo siya! At sisiguraduhin kong pananagutan nyo ang kasalanang ginawa ninyo. Tita, makinig po muna kayo. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang kasakiman nyo. Iniisip ko nung una, pagtataksil lang ang kasalanan nyo sa pamangkin ko. Pero mas malala pa pala ang ginawa ninyo. Tita, pakinggan nyo muna ako. Hindi ganun kasimple ang lahat ng nangyari. Hindi nyo alam ang buong kwento kaya sana wag nyo muna akong husgahan. Hindi ko kailangan ng kwento mo para malaman kung ano ang tama at mali. Narinig ko mismo ang pag-amin mo at sapat na yon. Hoy tanda, wala kang ebidensya. Kahit ano pang sabihin mo, wala kang mapapatunayan sa mga paratang mo. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Pero tandaan mo ito, hindi habang buhay, makakatakbo ka mula sa mga kasalanang ginawa mo. Tita, please. Tahimik na nagtitiga ng tatlo sa loob ng ilang segundo. Ramdam ni Rosalie ang matinding takot habang si Joseph naman, pilit na pinananatili ang matigas na anyo ng mukha nito. Subalit sa likod ng kanyang katahimikan, nagsisimula na rin siyang kabahan. Hindi niya inaasahang mauhuli sila sa ganung paraan. Samantala, si Aling Nena naman, tila wala nang balak makinig pa. Matapos ang ilang sandali, tumalikod na ito at tuluyan ang lumabas ng bahay. Ayan, tignan mo ang ginawa mo. Kung hindi ka sana nagwala kanina, hindi sana niya maririnig ang lahat. Ako pa ngayon na may kasalanan, ikaw ang una nagsimulang manumbat sa akin. Dahil pagod na ako sa sitwasyon natin. Wala na maayos na nangyayari simula nang lumipat ako rito. At sino ba may gustong lumipat ka rito? Hindi ba ikaw ang paulit-ulit na namimilit? Hindi ko kasi alam na magiging impyerno ang bahay na to. Joseph! Hindi na sumagot ang lalaki at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Naiwang mag-isa si Rosalie sa sala habang pilit pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mas naging madalas ang kanilang pag-aaway at halos wala nang natira sa dating pagmamahala nila. Kasabay nito, mas lalo ring lumala ang mga nararanasan ni Rosalie. Kung dati paminsan-minsan lamang siyang nilalagnat o nagkakapasa, ngayon halos gabi-gabi na siyang binabangungot. Luna, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako kapag tumagal pa ito. Ano na naman ba nangyari? Bakit parang hindi ka na nakakatulog na maayos? Tuwing pipikit ako, si Andres ang napapanaginipan ko. Nakaupo lang siya sa wheelchair niya tapos nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita pero parang gusto niyang sabihin na alam niyang ginawa ko. Rosalie! Minsan pagising ko, umiiyak na pala ako. Minsan naman pakiramdam ko may tao sa loob ng kwarto kahit ako lang mag-isa. Matagal na kitang kilala. Hindi na ito simpleng konsensya lang. Kailangan mo nang harapin ang katotohanan. Anong katotohanan? Na mali ang ginawa mo. At alam mong hindi mo na kayang takasan yon. Hindi agad nakasagot si Rosalie. Matapos ang mahabang panahon, unti-unti nang bumibigat ang konsensyang matagal niyang sinusubukang lunukin. Kinagabihan, muli silang nag-away ni Joseph. Rosalie, may sasabihin ako at sana huwag kang gumawa ng eksena. Ano na naman? Aalis na ako rito. Ano? Lilipat na ako ng bahay. Hindi ko na kaya ang nangyayari sa bahay na to. Hindi ka pwedeng umalis basta-basta. At bakit hindi? Hindi naman tayo kasala. Joseph, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganon-ganon na lang ba yon? Ha? Huwag mo nang isumbat sa akin ang mga desisyon mo. Hindi kita pinilit sa lahat ng yon. Tandaan mo yan. Sinabi mo na wala tayong magiging kinabukasan hanggat buhay si Andres. Joseph, nilason mo ang utak ko. Pero ikaw ang gumawa ng desisyon sa huli. Hindi ako. Parang gumuho ang mundo ni Rosalie nang marinig yun. Hindi niya akalaing ang lalaking ipinaglaban niya laban sa konsensya at katinuan, siya ring unang magtatakwil sa kanya. Ganun na lang yon? Iiwan mo ko?
Pagod na ako, Rosalie. Pagod na ako mabuhay sa takot araw-araw. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Tss, mahal? Hindi ko na alam kung minahal ba talaga kita o nadala lang tayo sa sitwasyon. Joseph, Sorry, yun lang. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang umalis si Joseph sa bahay. Tahimik lamang na nakaupo si Rosalie habang pinapanood ang sasakyan nitong papalayo. Doon niya unang naramdaman ang sakit ng katotohanang matagal ng pilit ipinapaalala sa kanya ni Luna. Posibleng hindi siya minahal ni Joseph gaya ng pagmamahal na ibinigay niya rito. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Luna, natatakot na ako. Ano na naman ba nangyari? Kagabi, may narinig akong wheelchair sa hallway. Akala ko nananaginip lang ako pero pagising ko, bukas ang pintuan ng kwarto ko. May ibang tao ba sa bahay? Wala, ako lang mag-isa. Tapos habang nasa kusina ako kanina, may narinig akong boses. Mahina lang pero malinaw. Boses? Anong sabi? Sabi niya, bakit ko daw siya niloko? Rosalie, hindi ko alam kung ano talaga nangyayari sa'yo ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ka makakatakas hanggat hindi mo inaamin ang kasalanan mo. At pakiramdam ko, may mas mabigat ka pang itinatago bukod sa pagtataksil mo kay Andres. Hindi sumagot si Rosalie. Tahimik lamang siyang umiyak habang nakayuko. Noon lang niya napagtanto ang sarili niyang kasalanan. At habang mas lalo niyang naiisip kung paano niya ipinagpalit ang asawa para sa isang lalaking tuluyan din siyang iniwan, mas lalo siyang kinakain ng pagsisisi. Subalit hindi pa yun ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Dahil habang nagsisimula pa lamang siyang magsisi, naghahanda na si Aling Nena para sa huling yugto ng paghihiganti para sa pamangkin niyang si Andres. Nang sumunod na araw, bumalik si Aling Nena. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil umalis na si Joseph? Akala mo ba mababawasan ang bigat ng kasalanan mo dahil iniwang ka niya? Hindi ganun kadali ang kabayaran sa ginawa mo sa pamangkin ko. Tita, pagod na po ako. Hindi ko na alam kung ano pang gusto niyong mangyari. Halos gabi-gabi na akong hindi makatulog at pakiramdam ko, mababaliw na ako. At sa tingin mo, sapat na ang kaparusahang yan. Isang lalaki ang pinagtulungan niyong lokohin. Isang lalaking buong puso kang minahal. Kahit sa pinakamahirap na panahon ng buhay niya. Alam ko po, alam ko. Hindi. Dahil kung alam mo, hindi mo sana nagawa. Hindi mo sana ipinagpalit ang taong nagtiwala sa iyo para sa lalaking ang habol lang naman. Sarili niya ang kapakanan. Teka muna, ano bang hindi ko alam? Bakit parang may mas malalim pa kayong tinutukoy kesa sa pagtataksil? Tanungin mo ang kaibigan mo. Siya ang makakasagot niyan sa iyo. Tita, Hindi. Tama na ang pagsisinungaling. Tama na ang pagtatago, Rosalie. Tahimik ang buong sala. Nanginginig ang mga kamay ni Rosalie habang nakaupo. Pakiramdam niya, wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Sa loob ng maraming buwan, pilit niyang itinago ang katotohanan subalit ngayon, hindi na niya kayang dalhin pa yon. Rosalie, ano ba nangyayari? Anong ibig niya sabihin? Luna, Sabihin mo sa akin ang totoo. Kasi hindi ko maintindihan eh. hindi lang ako nagtaksil kay Andres. Ano? Oo, isa ako sa dahilan kung bakit siya namatay. Anong sinasabi mo? Yung halamang ibinibigay ni Joseph. Ako ang naghahalo nun sa pagkain at gamot ni Andres araw-araw. Diyos ko. Rosalie, nagawa mo yon? Nung una natatakot ako. Nung una gusto kong umatras. Pero paulit-ulit akong kinumbinsi ni Joseph. Hanggang sa dumating sa puntong naniwala akong wala kaming magiging kinabukasan hanggat buhay si Andres. Rosalie, hindi ko akalaing kaya mong gawin yon. Ako rin. Hindi ko rin akalaing aabot ako sa ganito. Luna, ang sama ko.
Napahawak si Luna sa kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mahal niya ang kaibigan niya ngunit hindi niya matanggap ang narinig. Lahat ng babala ko sa'yo noon, lahat ng sinabi ko, wala kang pinakinggan, Rosalie. Alam ko. At ngayon, saka mo lang naiisip ang lahat. Oo. Dahil ngayon ko lang nakita kung gaano ako naging makasarili. Hindi agad nakasagot si Luna. Hindi niya makilala ang matalik niyang kaibigan. Lumipas ang ilang araw ngunit lalo lamang lumala ang kalagayan ni Rosalie. Madalas siyang makarinig ng mga bulong sa loob ng bahay. Minsan, tila may gumugulong na wheelchair sa hallway. Minsan naman, nagigising siyang umiiyak habang paulit-ulit na naririnig ang boses ni Andres sa kanyang panaginip. Kinagabihan, muli siyang dinalaw ni Aling Nena. May oras ka pa para itama ang mga bagay. Po, ano pong ibig niyo sabihin? May pag-asa pa po ba ako mapatawad? Hindi ako ang dapat mong tanongin yan. Galit na galit po kayo sa akin at naiintindihan ko naman kung bakit. Galit ako. Sobrang galit. Dahil itinuring kitang pamilya kahit hindi kita gusto nung una. Pinagkatiwalaan ka ng pamangking ko ng buong buo. Alam ko po, patawarin niyo na po sana ako. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kita pinakukulong? Dahil nakikita ko rin na nagsisisi ka na. At bihira ang taong kayang aminin ang kasalanan niya. Hindi ko na kayang tumakas pa sa konsensya ko, tita. Parang mababaliw na po ako. Kung gusto mong magkaroon ng kahit konting kapayapaan, humingi ka ng tawad sa taong pinakasinaktan mo. Kinabukasan, maagang nagtungo si Rosalie sa sementeryo. Tahimik ang paligid habang dahan-dahan siyang lumapit sa puntod ni Andres. Hawak niya ang isang maliit na bouquet ng puting bulaklak. Paglapit niya, agad na bumuhos ang mga luhang matagal niya nang pinipigilan. Andres, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero sana marinig mo to. Hindi sapat ang salitang patawad para sa ginawa ko. Niloko kita habang buhay ka. Sinira ko ang tiwalang binigay mo sa akin. At ang mas masakit pa dun, naging bahagi ako ng dahilan kung bakit nawala ka. Maraming beses kong sinubukang sisihin ng iba. Si Joseph, ang sitwasyon natin, ang sarili kong kalungkutan. Pero ang totoo, may mga pagkakataon akong tumigil at hindi ko na sana ginawa. Hindi mo deserve ang ginawa ko. Hindi mo deserve na lukuhin ang taong pinili mong mahalin. Kung may paraan lang para maibalik ang lahat, gagawin ko. Pero wala na. Ang kaya ko na lang gawin ngayon, tanggapin ang kasalanan ko at humingi ng tawad. Patawad, Andres. At salamat. Dahil kahit sa huli, tinuruan mo pa rin akong harapin ang katotohanan. Matagal siyang nanatiling nakaluhod sa harap ng puntod. Pakiramdam niya, bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Paglabas niya ng sementeryo, naroon sina Luna at Aling Nena. Sigurado ka na ba? Oo, Luna. Sigurado na ako. Hindi na madaling bawiin ang desisyong gagawin mo. Alam ko. Pero kung patuloy ako magtatago, wala ring magbabago. Ano ang balak mong gawin ngayon? Susuko po ako sa mga pulis. Paano na si Joseph? Hindi ako papayag na ako lang ang managot. Kasama siya sa lahat ng nangyari. At dapat niyang harapin ang consequences ng mga ginawa niya. Rosalie, talaga bang handa ka na? Hindi. Pero ito ang tama, Luna. Napatingin si Aling Nena sa kanya ng matagal bago dahan-dahang tumango. Hindi ko na maibabalik ang pamangkin ko. At hindi rin mawawala agad ang galit ko sa iyo. Naiintindihan ko po, tita.
Sorry po talaga. Pero sana, gamitin mo ang natitirang buhay mo para itama ang mali mong nagawa. Yun po ang gagawin ko. Pangako. Makalipas ang araw na yun, nagtungo si Rosalie sa mga otoridad at kusang loob na inamin ang kanyang ginawa. Isinama rin niya sa kanyang salaysay ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Joseph at sa plano nilang unti-unting pahinain si Andres gamit ang halamang ibinigay nito. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Maraming buhay ang nasira dahil sa mga maling desisyon. Maraming taong nasaktan dahil sa kasakiman, pagtataksil at pagnanais ng panandali ang kaligayahan. Subalit sa huli, lumabas pa rin ang katotohanan. Lumipas ang mga buwan matapos umamin si Rosalie sa mga otoridad. Unti-unti ring lumabas ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Andres. Naging mahaba ang proseso ngunit sa huli, hindi rin nakaligtas si Joseph sa pananagutan. Samantala, si Luna naman, nanatiling tahimik na saksi sa pagbagsak ng matalik niyang kaibigan. Masakit man para sa kanyang lahat ng nalaman, pinili pa rin niyang ipagdasal na balang araw, matagpuan ni Rosalie ang kapayapaang matagal na nitong hinahanap. Sa probinsya, muli namang bumalik si Aling Nena sa payak niyang buhay. Hindi pa rin nawawala ang pangungulila niya kay Andres ngunit kahit papano, nabawasan ang bigat na matagal niyang dinadala sa dibdib. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng bahay at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, napangiti siya ng bahagya. Andres, hindi ko na maibabalik ang buhay mo. Pero sana kung nasan ka man ngayon, alam mong hindi kita pinabayaan. At sana, nakatagpo ka na rin ng kapayapaan. Dahan-dahang umihip ang hangin sa paligid. Tahimik lamang na tumingin si Aling Nena sa kalangitan bago ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya, natapos na rin sa wakas ang laban na ipinaglaban niya para sa taong itinuturing niyang sariling anak. Ang pagtataksil ay hindi nagsisimula sa isang malaking kasalanan. Madalas, nagsisimula ito sa maliliit na lihim. Sa mga desisyon na akala natin, wala namang masamang maidudulot. Ngunit kapag hinayaan nating manaig ang pansariling kagustuhan kaysa konsensya, unti-unti nitong sinisira hindi lamang ang tiwala ng iba, kundi pati ang sarili nating pagkatao. Maaaring maitago ang kasalanan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit darating at darating ang araw na haharap tayo sa bunga ng ating mga ginawa. At kapag dumating ang oras na yon, walang mas mabigat na hukom kaysa sa sariling konsensya. Sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas. At ang bawat kasalanan may kapalit na pananagutan. Wakas! Ayan. Nakatapos ulit tayo ng isang magandang kwento mga ka-DC. Siguradong marami sa inyo nang gigigil ngayon. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila ha. Linawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Ngayon, balik tayo sa trivia time. Dahil sa pagiging professional voice actor ko, bukod sa pagdadab at pagbibigay buhay sa mga paborito nyong karakter sa Tagalized version nila, sigurado akong naririnig nyo rin ang boses ko sa mga sikat na TV at radio commercial mula pa noon. Pati na rin ngayon sa mga digital platforms at online media. Bata pa lang din ako nung nagsimula ako sa mga yon. At tulad sa mga pelikula,
May mga voice talents din gaya ko ang nagbibigay buhay sa kanila. Kung walang ice, masarap pa rin. Eh, kung mas malaki kaya ako sa'yo. Oh, natatandaan nyo ba yon? Sa mga kaidaran ko dyan, sigurado akong naaalala nyo yung commercial ng chocolate drink na yon. Boses ko yon. Oh, ito naman para sa kumpletong ginhawa mula sa tripling pahirap ng ubo, ubo'y huwag tiisin. Oh, kayo na magdugtong dahil siguradong madalas nyong marinig yan sa mga ads tuwing nanonood kayo. O ito pa, dahil inaasahan ka ng pamilya, bawal magkasakit. O ito sigurado ako, markado rin sa inyo dahil palagi nyong ini-skip ang mga ads pag nanonood kayo. Tama, boses ko din yung Vio na sikat na vitamin brand na yan. Ilan lang ang mga ito sa mga naging project ko na voice over sa commercial. Bukod dyan, nakagawa na rin ako ng mga political ad, health campaigns, pati VO sa corporate presentations at marami pang iba. Kaya iniingatan ko po ang boses ko dahil ito na ang naging puhunan ko sa trabaho over the years. By the way, more than 3 decades na po ako sa industriyang ito. Huwag nyo nang hulaan ang edad ko. Alam nyo na yon. Sa ngayon, shoutout muna tayo. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kila Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila. Shoutout kina Rosario de Guzman, Lisa Takada ng Japan, Dea Bagona, Maria Corazon Maramot, Nora Festin, Jessie Han Cruz, Remark Alvaro. At sa tanong nyo po kung ako ba si Mr. Hope ng mga pambihirang kwentong buhay, tama po kayo, ako po siya. Abangan nyo po at malapit na ulit akong mag-upload doon. Salamat po. Shoutout kina Jocelyn Alvarado, Almira Tan, Lucy San Jose, Jassy G, Ann de la Cruz, Elisa Fakesh ng Germany, Assorted Love Hurts, Mary Joy Hadjesa, Belen Malbas, Full View Photography, Apple Jane Ubarco, Crispin de la Torre, Reliza Alcazar, Odon Malalay, Geshi, Maribet Solero, at Reyna Ami. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!